Magandang umaga po, brothers and sisters in Christ. Good morning! Yun, amazing. Pinaanyayahan ko po kayo lahat na magsitayo at samahan niyo po kami sa pagbigay puri sa ating Diyos. Habang Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Palakpakan po tayo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabay-sabay tayo, habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso
puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Baghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Puso ko, sabay-sabay tayo. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Lubing mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sabay-sabay po tayo. Lubin mo ang Buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng iba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
yakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan hindi mapahiran ang kabanal at kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa Sukdulang biyaya mo. walang salang manunubos. Sabay-sabay. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko, ikaw ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di napahiran ang kabanal at kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di Napahiran ang kabanal at kawalhatian. Salamat sa tulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yeah, wala kang katulad, wala nang
now be seated. Ayun, purihin po ang Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, nakakagalak na makita kayo ngayong araw kasi alam naman po natin na tag-ulan at papansin nyo konti po tayo ngayon. Pero ganun pa rin, purihin ang Panginoon dahil nandito kayo ngayon. Kaya palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Ayan, welcome tayong lahat po sa Tagalog service ng GCF Naga. Alas 8 ng umaga dito po sa may 3rd floor, GCF Magsaysay. At bago po natin umpisahan, gusto lang natin batiin at kilalanin kung meron po ba tayong bisita o first time, isang beses pa lang na nakakadalo sa GCF. Kung meron man po, wag po kayong mahihiyang magtaas ng kamay. Sige, kung wala po, baka nahihiya lang po. Sige, wala talaga. Kung wala talaga po, tumayo po tayong lahat at batiin natin ang bawat isa. Tumungo na po tayo sa ating mga paalala. Yan, paalala kung meron po tayong dalang mga gadgets or cellphone, paki-double check, paki-triple check. Siguraduhin po na ito ay naka-silent mode. Siguraduhin na ito ay nakapatay. Yan. Pati din yung wifi, minsan kahit naka-silent mode, kung yung wifi nakabukas, pag may tumawag sa messenger, tumutunog pa rin po yan. Kaya wag po tayong matakot na kunin yung ating cellphone at tingnan. Sunod naman ay kung meron po tayong dalang bata o sanggol o kayo rin mismo, kung gusto po ninyong umiyak, meron po tayong cry room dyan sa gilid. Pwede po kayong pumunta dyan. At meron po dyang speaker at bago na yung pinto, kaya yung hindi na masyadong maririnig kung meron mang ingay sa loob. Sige, yun lamang para sa ating mga paalala. Tumungo na po tayo sa ating mga anunsyo. Una ay ang ating growth group. Ayan, kung wala pa po kayong growth group, ito po ay para sa lahat. Iniimbitahan po namin kayo na magkaroon at sumali sa isang growth group. Dito sa growth group ay magkakasama nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Sinashare din natin yung mga blessings natin at yung mga prayer request natin sa ating mga fellow brothers and sisters. Kaya kung wala pa po kayo, pwede kayong mag-inquire para mailagay namin kayo sa isang growth group sa pamamagitan ng pag-message sa Facebook page ng GCF. Paano po kayo makakapunta doon? Punta lang kayo sa Facebook, syempre. At isearch ninyo doon, GCF Naga. At mag-message kayo doon para kayo ay mailagay sa isang growth group. O kaya naman, pwede po kayong pumunta sa ground floor, sa office ng GCF. Nandun yung pwede kayong mag-inquire doon patungkol sa growth group. Pagkatapos lang nung gym, yung sunod na pinto, ayun na po yung office ng GCF. Kaya ayun lamang para sa growth group. Sunod naman po ay ang ating subscribe to Scripture Lens.
Kung gusto nyo pong makatanggap ng digital na copy, kaya soft copy ng mga hawak po ninyong bulletin, pwede kayong mag-search nyo sa Google Chrome Scripture Lens at mag-subscribe po kayo doon sa Senior Pastors Newsletter. Ito ay para makatanggap kayo linggo-linggo. Diretso na po, automatic na sa email ninyo kapag kayo ay nakasubscribe sa Scripture Lens. Iniimbitahan po namin o inaanyayahan natin ng lahat na mag-subscribe sa Scripture Lens para magamit ninyo sa mga group meeting ninyo o kaya naman kayo din po mismo. Kung gusto ninyong pag-aralan ulit yung sermon o balikan, pwede lang ninyong balikan yung Gmail ninyo at makikita ninyo yung sermon. Ikatlong anunsyo ay ang ating worship night. Iniimbitahan po natin ang lahat na dumalo sa worship night at ito ay gaganapin sa August 28, 2026. Ito po ay alas 6 ng hapon. Ito ay isang gabi ng pagsamba, pagpupuri sa Panginoon, pagkakaisa at inspirasyon. Kaya sama-sama po nating ipagdiwang ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng musika at ng pagnililay. Kaya ulitin ko po, ang worship night ay gaganapin sa August 28, 2026. Alas 6 po ito ng gabi. Sunod naman ay dahil ngayon ay unang linggo ng buwan, unang linggo ng August. Siyempre, gusto nating kilalanin at batiin yung may kaarawan at may anniversary sa buwan ng August. Kaya para sa mga may birthday po, dito po kayo para sa may mga birthday ng August, wag po kayong mahiyang tumayo at pumunta kayo dito sa left. At dito naman sa right para sa mga anniversary. Sige po, wag po kayong mahiyas para kayo po ay maipanalangin ng ating pastor. Pakibigay na po. Happy birthday. Tayo po'y manalangin. Panalangin po namin, Ama, na pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na mag-celebrate o nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong buwan. Salamat sa buhay na ibinigay mo sa kanila. At salamat, Panginoon, sa biyaya mo kay Kristo na sinlay dinala mo sa isang pananampalataya na nakakapagligtas. Salamat, Lord. Ingatan niyo po sila sa lahat ng masasamang tao, sa lahat ng mga sakuna. Ilayo niyo po sila sa lahat ng mga sakit. At pagyamanin niyo po ang buhay nila sa Panginoon. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless you po. Kulang yata, pakiabot na lang po. Tayo po'y manalangin. Salamat, Lord. Ika'y napakabuti. Salamat sa pagpapala mo sa bawat isa sa amin kay Jesucristo. Salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan, kagalakan, at naglilinis ng aming pag-iisip. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa Ebanghelyo. Salamat sa buhay ng aming Panginoon, sa Kanyang perpektong buhay. Salamat din, Lord, sa Kanyang paghihirap, sa Kanyang pagkamatay at pagkabuhay muli. At dahil doon kami nagkaroon ng pagiging ganap na kami pinawalang sala sa pananampalataya dahil doon. Salamat, Lord. Salamat sa pagkain na aming kinain. Salamat sa iyong biyaya sa aming trabaho o sa aming mga natatanggap na salapi. Salamat, Lord. Salamat din, Lord, sa lahat ng pagsubok. Alam po namin may layunin ka sa lahat at
Sa bawat pagsubok, kami ay pinatatatag mo. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, at ibukas niyo po ang aming isip at puso sa iyong salita ngayon umaga. Salamat, Lord. In Jesus' name. Amen. Muling paalala po pala ulit para sa ating lahat, yung ating po mga cellphone or gadgets, paki-double check ulit, paki-triple check, para ito ay hindi po tumunog. Tumungo na po tayo sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Ako po ay may babasahin sa inyo na salita ng Diyos at ito ay nagmula sa 2 ng mga taga-Korinto, Kabanata 9, talata 6 hanggang 7. Ito pong nakasulat. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ayun lamang po at tumayo po tayong lahat para sa pag-awit ng doksolohiya. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, papasalamat po kami sa araw na binigay ninyo ngayon. Salamat dahil nandito pa rin po kami ngayon kahit umuulan. Salamat din sa mga pagpapala at mga biyaya po na binibigay ninyo sa amin. Alam po namin na nalalaman ninyo ang lahat ng bagay at nalalaman ninyo kung ano ang mga pangangailangan namin. At kahit kailan po ay hindi kayo nagkulang sa pagtugon ng aming mga pangangailangan. Kaya maraming salamat po. Kayo po ay aming itinataas sa lahat ng bagay na aming ginawa. Gabayin niyo po kami na ang aming maging direksyon ay ang inyong salita, ang inyong utos sa pamagitan po ng pananampalataya. Pinapanalangin din po namin ang aming kaligtasan, kano na rin ang aming kalusugan. Bigyan niyo kami ng disiplina sa aming mga kinakain, sa aming pagtulog, at sa tamang pag-ehersisyo. Pinapanalangin din po namin ang aming mga kapatid na nasa malayong lugar na hindi namin nakikilala. Pinapanalangin po namin ang aming pagbibigay ay patuloy na magamit upang sila ay maabot at kayo po ay lubos nilang makilala. Salamat po ulit sa araw na binigay ninyo ngayon. Nawa ang kalooban ninyo ang mangyari sa buhay namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumungo na po tayo sa
pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang atin pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 5. Uulitin ko po, aklat ng Roma, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 5. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayo bilang paggalang sa kanyang salita. Kaya't yamang tayo'y itinuring ng matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon na tayong pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din niya ay nabuksan ang daan upang tamasahin natin ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil dito ay nagagalak tayo dahil na rin sa pag-asang makikibahagi tayo sa kaluhalatian ng Diyos. At hindi lamang yan, nagagalak din tayo sa mga pagdurusang ating nararanasan sapagkat alam natin ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagdudulot ng pag-asa. Hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ibinuhos ng Diyos sa ating puso ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong umupo. Kapayapaan sa Diyos ang titulo ng ating pong sermon ngayong umaga base sa Roma chapter 5 verses 1 to 5. At kung hindi niyo po nasimulan ang ating serye, pwede po kayong pumunta sa ating YouTube o Facebook at pati na rin sa ating website. Pwede niyo pong hanapin yung mga dating sermon at ating pong pag-aralan kasi mas maliwanag pag nasimulan natin ang isang liham sa simulang simula. So dito po, isa pong review o paalala, isang matatag na katotohanan ang pinagtibay ni Apostol Pablo. Ano po yun? Ang lahat, Hudyo o Hentil, ay pare-parehong nagrebelde sa Diyos. Na yung Hudyong nagsasabing mas matino kami, mas matuwid kami, kasi alam namin yung utos. Ang sabi ni Pablo, hindi dahil alam mo, kaya ka nagiging matuwid. Magiging matuwid ka lang pag sinunod mo. Ngunit, pinaliwanag niya na walang nakasunod na tao. Si Jesus lamang po ang nakasunod sa lumang tipan, sa batas ng lumang tipan. Pare-parehong nagrebelde sa Diyos at napatunayang nagkasala laban sa Kanya. At ang pagsuway na ito sa Diyos ay nagbuga ng makatwirang puot niya. Gagamitin ni Pablo po yung salitang puot, yung galit ng Diyos, at yung hustisya ng Diyos. Pinapagpalit-palit niya po yan. Walang pag-asang maligtas pa ang lahat maliban sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At para mapatunayan ni Apostol Pablo na ang pagiging ganap ay para sa lahat, sa mga Hudyo at sa mga Hentil man, ginamit niyang halimbawa si Abraham, na may pananampalatayang buong-buo ang pagtiwala sa mga pangako ng Diyos. So paano po tayo ma-justify,
tuturing kahit makasalanan, ituturing ng Diyos na pinawalang sala kahit may kasalanan dahil kay Jesus. Ang ginamit niyang halimbawa, yung pinagmamalaki ng mga Hudyo na si Abraham. Kasi ang mga Hudyo tumitingin, mas gusto nila yung mga tanda na panglabas. Kasama na po dun sino po yung kumakain ang dapat kainin lang kasi may batas sila sa pagkain. Pati yung batas nila sa Sabat, yung tuwing Sabado, pero simula pa lang daw ng Biyernes, pagkawala ng araw, pagkababa ng araw, nagsisimula na yon. At yung pagtutuli o circumcision, tanda na ikaw ay kabilang sa mga tao ng Diyos. No? Kaya ginagamit nila si Abraham. Kaya ginamit ni Pablo si Abraham. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay dapat ay nasa atin din ngayon. Ano yon? Si Abraham ay naging matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. At sinabi po doon, nung mga nakaraan mga verses, ay wala siyang pag-alilangan. Buong buo ang kanyang pagtitiwala. Ibig sabihin, para sa atin, yung pangako ng Diyos kay Kristo Jesus ay dapat walang pag-aalinlangan. Buong buo ang ating pagtitiwala sa pangako niya kay Hesus Kristo. Pag sinabi niyang meron tayong buhay na walang hanggan, kung tayo manalig sa Panginoon, dapat buong buo ang ating pagtitiwala doon. Gayon din po ang ating pagtitiwala sa kanyang mga bilin o utos ay buong buo din. No, halimbawa, si Kristo ang nagsabi, seek first the kingdom of God. Unahin niyo ang kaharian ng Diyos at ang aking katuwiran and His righteousness at ang kanyang katuwiran. At lahat ng ito, ano yung ito? Yung konteksto, yung pangangailangan mo na basic. Hindi lahat ng gusto mo. Lahat ng basic. No, sa Matthew chapter 6 yun. And all these things shall be added unto you. Hindi pwedeng mag-alinlangan. Ang tunay na nananampalataya ay buong buo na naniniwala siya doon. So anong ibig sabihin nun? Ay ikaw ay magtitiwala at uunahin mo nga ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. So, tuloy po natin, no? Dapat ganun din ang pananampalataya natin kay Hesus Kristo. Sa pagkakataong ito, sinimulang pinahayag ni Apostol Pablo ang mabuting balita. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay pinaging ganap o ginawang matuwid ang mga taong napatunayang nagkasala laban sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At sa paulit-ulit niyang pagsasabi ng pinaging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya at pagbigay diin sa biyaya, ipinahayag naman niya ngayon ang mga bago at mahalagang paksa. Dati, justified by grace. Dahil sa kanyang biyaya, pinawalang sala, o ginawang ganap. Yung isa, ginawang matuwid dahil sa pananampalataya. Yung mga ginagamit niyang mga paksa. Ngayon, may idadagdag siya. Salitang pag-asa at pag-ibig ng Diyos. Tingnan po natin, no? Mula chapter 1 hanggang ngayon, ngayon niya lang babanggitin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya gusto ko po sabihin sa lahat, bihira itong paksa, yung pag-ibig ng Diyos, na pag-usapan sa Biblia. Bihira. No, sa John 3:16, sinabi din yan, for God so loved the world. Pero sa buong aklat ni Juan, bihira yan banggitin. Kasi napakahalaga niyan. Ganito po minsan yung isang bagay, hindi basta sinasabi, hindi ibig sabihin hindi mahalaga. Ibig sabihin ito ay preserved, special, para sa mga anak ng Diyos pag-usapan. No? Kaya tayo naniniwala dito, itong klase ng pag-ibig babanggitin ni Pablo ay yung pag-ibig na binuhos ng Diyos sa puso ng isang mananampalataya. Siyempre, may tinatawag din ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan dahil
Nagpapadala siya ng ulan, hindi lamang sa matuwid pero sa masama. Nagbibigay siya ng pagkain, ng biyaya pa rin sa lahat. Kaya pag isang taong makasalanan nagpasalamat sa Diyos, buti na lang nagpapasalamat siya sa Diyos. Kasi lahat ay galing sa Diyos. Pero pwedeng sa lupang ito, ikay habang buhay ay marami kang natanggap na biyaya. O kung sa kasamaan mo nakuha yung kayamanan, halimbawa, ay pagdating naman ng araw na ikaw ay huhusgahan ng Diyos, ay may kapalit yan. No? Ang hindi pagsunod sa Diyos. At lahat ng nagkasala ay may kapalit, kahit magsinungaling ka. Kaya dahil tayo'y makasalanan, yun ang sinasabi ni Pablo, lahat. Dahil tayo makasalanan, guilty din tayo. Kaya kailangan natin ang kapatawaran kay Jesus. Kailangan natin mapawalang sala tayo kahit makasalanan tayo sa pamamagitan ng sakripisyo at paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoon. Sapagkat ang puot ng Diyos ay tinanggap niya, yun ang hustisya ng Diyos na dapat ibagsak sa atin. Sinong atin? Hindi lahat ng tao, sa mananampalataya lamang. Tandaan natin, ha? Yung pagkamatay ni Kristo, ang nagbibenepisyo lamang yan, yung tunay na nananampalataya. Walang benepisyo dyan ang hindi nananampalataya. Wala. No, hindi lahat ng tao sa buong mundo maliligtas. Yung tunay na nananampalataya lamang. Yun lang. Tandaan natin na siguraduhin natin malinaw yan. So ngayon po, binanggit po yung pag-ibig ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon, ating mapag-uusapan ng ilang beses ang pag-ibig ng Diyos sa Aklat ng Roma. So, mapapansin natin, ang talagang pinapaliwanag ng husto ni Pablo, hindi yung pag-ibig ng Diyos. Ang ipinapaliwanag ni Pablo ay ang pananampalataya. Kasi minsan hindi maintindihan anong ibig sabihin yan. Ang Biblia sinasabi, hindi ibig sabihin naniniwala kang may Diyos, may pananampalataya ka. Hindi yon. Kahit ang demonyo, ganyan, naniniwalang may Diyos naman ang demonyo, pero hindi ligtas yan. Ang tunay ng pananampalataya ay ikaw ay nakaangkla doon sa kanyang pangako kay Hesus Kristo. Doon sa mga lumang tipan naman, katulad kay Abraham, sila'y nagtiwala sa salita ng Diyos. Dahil nagtiwala sila sa salita ng Diyos, sila ay naligtas din. Sila ay ginawang matuwid kahit hindi sila matuwid. Yan po yung ebanghelyo. Kahit guilty, kung ikay aasa sa Panginoon lamang at ikay mananampalataya, kahit gaano ka pa kasama noon, ipapawalang sala ka. At kung ikay tunay na nananampalataya at nananalig, ano mangyari? Yung tunay na pagsisisi mangyayari sa iyo. Yung tunay na pagtatalikod sa kasalanan mangyayari sa iyo. Hindi ka magiging perpekto, pero alam mong may nagbago sa iyo. Na dati gusto mong gawin, yung ibang mga kasalanan ngayon ayaw mo na. Na yung iba natural sa iyo, yung magkaroon ka ng pagkamuhi o hatred. Natural sa iyo magsinungaling. Napansin mong binabago ka ng Panginoon. Na dahil inutos magpatawad ka, natututo kang magpatawad. Yung iba ay natututong talagang maglingkod sa Diyos. Yan po ay bunga. Bunga. Hindi po yan ang ugat. Yung iba kasi ang tinuturo nila ay ang tingin nila, ang mabuting gawa, yun ang ugat na magliligtas sa iyo. Mali po. Ang sinasabi dito, ang ugat na magliligtas sa iyo ay ang Panginoon. Ang mabuting gawa sa ilalabas dahil ay bunga ng ugat mo na ikaw ay nakaugat sa Panginoon. Malinaw po yun, ha? Huwag natin baliktarin kasi yung simpleng pagkakaintindi niyan, hindi ka ligtas pag mali yung pagkakaintindi mo. Ang pagkakaintindi na ang mabuting gawa ay yung tinatawag pong penance. Kailangan gawin mo to para mapatawad ka. Nung ako po yung nangungumpisal pa nung bata ako, no? Sa confession box, yun ang tinasabi sa akin nung padi, no? Sabi ka na ganitong ilang prayer na ganito, tapos ito yung gawin mo.
So meron pong mga kailangan gawin para matanggap ko yung kapatawaran. Hindi po yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi din po yung tinuturo ni Pablo. No, hindi po yun na tinuturo ni Pedro, ni Juan, yung mga alagad at mga apostol ng Panginoon. Babasahin po natin ang verse 1. Tulungan niyo po ako muli. At basahin niyo po ito na dapat naririnig niyo ang boses. Huwag nang di kailangan sumigaw. Marinig mo lang yung boses mo. No? Okay. 1, 2, 3. Romans 5:1. 1, 2, 3. Okay. Salamat, Lord, sa iyong salita. No? Muling binanggit ni Pablo ang salitang matuwid o pinaging ganap sa ibang translation. Ito ay salitang ginagamit sa hukuman. No? Okay. Sa Pilipinas, walang ganyan. Yung ginawa kang matuwid. Talaga, kung nagkasala ka, nagkasala ka. Sa batas ng Diyos na kanyang pinahiwatig na sa lumang tipan, yung mga seremonya, na paano ba ang tao mapapawi ang kasalanan niya, ay pagdadala ng isang hayop na inosente, walang kinalaman sa kasalanan niya, at doon po sa tabernakulo, at yung tabernakulo ay naging templo, mababasa niyo po yan sa lumang tipan, doon po inaalay, pinapatay, pinapas lang yun. No? Doon pa pinakita na ng Diyos ang kanyang seremonya at yung kanyang batas. No? Kaya po tayo, kahit makasalanan, may isa pong tapat ang ating Panginoon, nagkatawang tao, namatay. Naranasan niya lahat ng nararanasan ng taong sakit. Pagkabugbog, naranasan niyo po yun. Yung kanyang damdamin, naranasan niya po yun. At siya po ay pinaslang. Kaya po yung katuwiran natin, dahil sa kanyang ginawa, doon tayo nananampalataya. Naniniwala tayo doon. No? Kaya po tayo ginawang matuwid, ilang beses po yan inulit. No? Pinagtibay ng Diyos na ang mga nananampalataya ay pawang mga nalinis na sa pagkakasala. Kaya purihin ang Panginoon. No? Yung makakasalanan dito sa atin. No? Sinong makasalanan dito? Ay kasama na ako doon. No? Okay. Lahat tayo, huwag mo sabihin sila lang. Nako, yun palang mali ka na. No? Kaya pag totoong alam mong makasalanan ka, ano ang nagiging nasa puso? Nagpapakumbaba ka. Nahihiya ka. No, babanggitin din po yun ng mga manunulat ng bagong tipan. Ang kasalanan natin ay dapat kahihiyan natin. Yung iba hindi nahihiya. Pinagmamalaki pa. Ayan po, ganun kasama ang tao, di ba? Nung mula sa pagkalikha sa kanila ng Diyos, pababa ng pababa, ng kasalanan ngayon pinagmamalaki pa. Binanggit nga ni Pablo ang isang kasalanan na hindi natural, yung lalaki at lalaki na nagsisiping babae sa babae. Hindi natural yun. Ngayong panahon na ito, pinagmamalaki pa. Pinaglalaban pa. No, sabi ng iba, ito yung modern, hindi yan modern. Noon pa nandun na yan eh. Hindi yan makabago. Noon pa, sa panahon ng Roma, uso na yan. Pero ano pa rin, hindi naman nagbabago ang Biblia. Ganun pa rin. No? Kaya tayo pong mga makasalanan ay may nahihiya tayo tuwing naalala natin yung mga kasalanan natin. At kahit naman ngayon na tayo tunay na nananampalataya, tuwing nagkakasala tayo, pag tayo magkukonfess kay Lord, hingi ng tawad, ay kailang mahiya pa rin tayo. Ngunit tayo nagagalak pa rin. Dahil ngayon may kapatawaran sa paghahayag lamang sa Panginoon. Ano yung paghahayag? Pag-aamin, Lord, patawarin mo ko. Pag walang pag-aamin, wala. Hindi ka umaamin eh. No? Kaya yung salitang confess, pag-amin ibig sabihin nun. Paghahayag, ito yung totoo. Hinahayag mo. Hindi naman. Hindi naman ganon. Allah. Hindi po, ganon talaga. Makasalanan ka eh. Ako din. No, kaya mas okay pa yung diretso na. Sa aming pag-aasawa, mas masaya din po pag umamin ang bawat isa. Tapos ka agad eh. Hindi na kailangan pag-usawa. Umamin na eh. No, ay, sorry. May nasabi ako kanina. Ayun. Ay, may
May kasalanan ako, sinadya kong kaligtaan yon para makatama sa iyo ng konti. Mas maganda na yung umaamin, may kapatawaran. Masakit syempre sa simula, pero tapos na. No, kaya pag yung asawa mo gusto pang makipag-away, maghahanap na siya ng iba, di ba? Hindi ka na pwedeng awayin inamin mo na eh. At ganoon din po ang bawat isa. Tama na. No? Tayo nagpakumbaba na sa bawat isa. Eh ganoon din ang Panginoon. Pag umamin ka na, hinayag mo na, Panginoon, ako po'y nagkasala. Sige, may kapatawaran ka kay Hesus Kristo. No? Tama yung sabi, buti na lang nandyan si Jesus. Kasi kung wala, walang pag-asa. Ang pag-asa natin doon sa Kanyang ginawa. No? Tingnan natin, no? Meron ditong yamang tayo itinuring ng matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito, wag yun ang kakalimutan ito, no? Itong verse 1 na to. Ito yung dinidiin na ni Pablo eh. Doon sa diniin niyang makasalanan ang Hintil at Tudyo, diniin niya lalo na tayo'y nagiging matuwid o nagiging ganap o pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ito pinapaliwanag niya. Mayroon na tayong pakikipagkasundo sa Diyos. Nako, anong ibig sabihin yan? No? Ito yung kaya yung ating titulo ay kapayapaan. Hindi po yung kapayapaan lang sa puso. Kasi dito ang nasa loob natin ay pag-ibig ng Diyos. Yung kapayapaan dito, wala nang gera. Kasi nagrebelde, lumalaban tayo sa Diyos. No, lumalaban tayo sa Diyos sa kasalanan natin. No? Meron ng pakikipagkasundo at yung pakikipagkasundo ay nangyayari lamang kay Kristo sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. So, totoo. No? Ang kapayapaan na ito hindi lamang pakiramdam. Tapos na ang pagre-rebelde. Kaya tama na. Tama na. No? Tama na. Talagang ano yung sabi ng Diyos, magpasakop ka na lang at magtiwala. Magtiwala. Pag hindi nyo naiintindihan to at ikay ganun pa yung pag-iisip mo, ay hindi, ako masusunod sa buhay ko. Alalahanin nyo ang mga bata na makukulit. Huh? Cute sila, pero makukulit. No? At minsan kailangan may konting disiplina kasi para sa kanilang ikabubuti. Halimbawa, yung bata ay mahilig itutok yung daliri doon sa saksakan ng kuryente. Siyempre, tatakpan mo yan. Dati walang pantakip niya, no? Yung plastic. Ngayon, meron na. Pwede mo nang takpan. Paano kung makalimutan mo, hindi mo maibalik? No. Ngayon pa lang, medyo sasanay mo. Wag, may konting puk. No, hindi mo naman naabusuhin, sisipain. No, yung puk. No, yung bata na sa balkonahe, bumisita ka sa isang kaibigan mo, na nandun sa building ang kanyang condominium, tapos gusto ng basta tumingin. Ay, wag, talagang mahigpit. Iiyak yan, lalaban yan, kasi gusto niya maglambitin doon. Anong gagawin mo? Ang tingin niya, kalaban ka ng kanyang kaligayahan. Hindi. Hindi pwede. Ganun yung iba sa atin. Lumalaban pa sa Diyos eh. Akala natin siya ang laban sa kaligayahan natin eh. No? Pag maging makulit ka, pag may awa ang Diyos sa iyo, puk! Sasaktan ka. No? Pero ito yung nakatakot. Yung nangyari sa Roma, chapter 1. Pag sa sobrang tigas ng ulo, hahayaan ka. Pag hinayaan ka na, palala ka ng palala, at marahil, dun ka magigising. Kasi yung kalalaan mo, dun mamahanap, wala pala totoong kapayapaan o kaligayahan doon. Lahat ng ginawa mo ay temporal lamang yung kaligayahan. Hindi katulad ng nasa Panginoon, meron ka talagang assurance, meron kang kapayapaan dahil wala na kayong gera ng Panginoon. Hindi ka kasi nagre-rebelde na. At itong kapayapaan na to ay binili ng ating Panginoon. Itong kapayapaan sa Diyos, binili niya sa krus ng Kalbaryo.
No, linawin po natin yon. Kaya po, wag lumaban sa Diyos. Akala natin, laban siya sa kaligayahan natin. Hindi po. Para ka lang maliit na bata na sobrang kulit na hindi mo maintindihan. Maraming bagay hindi mo naintindihan. Tandaan niyo po yung bata kasi ganun tayo pag nagmamatigas tayo ng ulo. Pag alam natin anong nakalagay sa salita ng Diyos, magtiwala, manampalataya. No? Mabuti ang Panginoon. Sunod po ay pananampalataya patungo sa biyaya. Basahin po natin ang verse 2. 1, 2, 3. Salamat, Lord, sa iyong salita. So sa pamamagitan din niya ay nabuksan ang daan upang tamasahin natin ang kagandahan loob ng Diyos. Yan ang daan na ginawa ng Panginoon. Sa pamamagitan ulit ng pananampalataya. Subukan nyo kayang bilangin, no? Yung salitang pananampalataya, pananalig, no? Sa English, faith, tsaka believing. Ilang beses nyo ulitin yan? Bakit kailangang ulit-ulitin? Kasi hindi natin lubusan na intindihan kaagad. Kaya inuulit-ulit yan. Akala na maraming tao, may pananampalataya sila. May devotion sa Diyos. Pero, yung devotion naman nila, sumasama sa piyesta, nakikisama doon sa parade. Ang devotion ay tunay na pananampalataya ay pang-araw-araw na pagsunod sa Kanyang salita. Kaya po ito yung biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, pag nakita niyo po yung kagandahang loob ng Diyos, biyaya din po yan. No? Pag sabing biyaya ng Diyos, yung kagandahang loob niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil dito ay nagagalak tayo. Dahil na rin sa pag-asang makikibahagi tayo sa kalwalatian ng Diyos. Yan po. Ano yung kalwalatian ng Diyos? The glory of God. Sa Kanyang kalwalatian, makakasama na tayo. Sinali tayo. Yun po ang napakagandang to. Dati kaaway ka. Kaaway ka. Ngayon sinama ka na. Yan po ang magandang balita. At isa pong mahirap sa buhay pag hindi ka kasali. Alam niyo po ba yun? Pag ang buhay mo, ikaw lang, hindi ka kasapi kahit saan. Nakakalungkot yun. Solo ka lang. No? Yung iba nasanay na, pero yung iba sa atin, mababaliw niyan. No? Wala kang kakwentuhan. Ito po ang gusto ko sabihin. Ang mahilig mong kakwentuhan, yung mga anak din ng Diyos, na mahilig pag-usapan ng salita ng Diyos. Kasi kung hilig mong kakwentuhan ay walang patungkol sa Diyos, parati. Pag ang mga anak ng Diyos, hindi naman parati Biblia pinag-uusapan nila. Pinag-uusapan din nila yung panahon. Pinag-uusapan din nila yung saan niya nabili yung niluto niya, yung pagkain na napakasarap. Marami tayong pinag-uusapan. Pero ang kagandahan doon, nagkakahawaan tayo ng sa mabuting paraan. At matuto tayo sa bawat isa. Mai-inspire tayo sa bawat isa. Pero kung kausap mo ay hindi pa nagsisi ng kasalanan, ay mahilig pa manira ng iba, nakakahawa yan. Nakakahawa. No? Kaya ang mga anak ng Diyos, kailangang maghawaan sa mabuti. Kaya sinabi din, pag may nagkakamali sa atin, ay maayos natin. Sa simula ay dapat malumanay na pagtuwid sa bawat isa. No. Siyempre naman, nakita din naman natin si Pablo, malumanay siya, pero minsan, matapang na siya. No? May tapang din minsan, pag sobrang tagal na yung isa. Kaya ilang beses nakitang pinagsabihan, Brad No, yun, medyo matapang-tapang na ako nun. No. So, pero sa simula, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. No. Pero gayon po ang mga anak ng Diyos kasi kasali na tayo. No, kasali na tayo.
Ako po'y nakikisalo, syempre po, sa lahat ng tao, pero parang ang Panginoon, yung kapwa ko makasalanan, ang pagkakaiba lang, lahat tayo makasalanan, pero ito ang pagkakaiba sa atin ay meron tayong pagtitiwala sa salita ng Diyos na sinisikap natin sa awa niya na sundin. Dahil din nasa atin yung banal na espiritu at yun po ang nasa desire, yun na yung nais natin. Gusto mo nang gawin kasi. Anong nakalagay dito? Lalong-lalo na pag nagsama-sama, lahat may takot na sa Diyos. Kakaiba yan. No? Pag nagkita po yung mga kalalakihan na lahat may takot sa Diyos, minsan ang kwentuhan dyan ay talagang hindi katulad ng kwentuhan ng walang takot sa Diyos. No? Iba yung pinag-uusapan. No? Natutuwa lang kami na, ay mga ganito po yung mga narinig ko, ay buti nilang, bro, kundi dahil kay Lord, ganito pa rin, ganyan pa rin ako ngayon. Yung mga usap-usapan ng mga nakakilala na sa Diyos. Kaya tayo nagagalak na tayo'y kabahagi na sa kalwalatian ng Diyos. Dito sa lupa, pero pati na rin po sa kalangitan, kasali na po tayo doon. Pag wala ang Panginoon, walang pag-asa. Parating dito no? Sa pamamagitan ng pananampalataya, binabanggit dahil kay Hesus Kristo. Paulit-ulit yan. Paulit-ulit yan. At yan din po dapat lengguwahe natin, yung pananalita natin. No, sa bahay. Kasi ilang beses, inuulit-ulit to Paalala parati, tayo manampalataya. Bakit? Pwede kang magduda. Ano yung pagdududa? Pag natukso ka, mas gusto mo yung tukso kaysa sa salita ng Diyos. Pagdududa na yan. Si Abraham lubusan nagtiwala sa Diyos. Kaya pagdating po sa atin, ay hindi, ito yung sabi ng Diyos. No. Mas doon tayo pupunta sa sabi ng Diyos kaysa doon sa pakiramdam natin. No? Kaya minsan dapat mag-usap tayo ng mga kapatiran. At yung mga kapatiran naman, dapat i-ano natin sa tamang pag-iisip at tamang damdamin. Hindi na katulad ng mundo. Pagkausap mo, galit. Galit ka rin dun sa kung kanino siya galit. Di ba? Sa mundo, ganun. No? Ngayon, kapatid, naintindihan ko bakit ganyan yung ano mo. Pero una, patawarin muna natin bago natin pag-usapan na ito. No? Kasi lahat naman tayo nagkakasala. Ikaw din, nakaka-offend ka din naman ng iba So, una, patawarin natin. Yan ang tunay na nausapan. No? Tapos, kung ano nangyari, sana magkasundo kayo. Tulungan ko kayong magkasundo. Kung may atraso siya sa iyo, nasa Biblia naman, harapin natin. At ipaliwanag natin. Baka maliwanagan. Kung hindi maliwanagan at totoong nagkasala, di magsama pa tayo ng isa. Yan po, nasa Bible na yan Yan ang paraan ng isang church community para magkaayusan. No, hindi pwedeng pagsasabi natin to sa lahat ng kaibigan natin, yung sama ng loob natin, ibubuhos natin. Kasi gusto mong magkaroon ka ng security at ng kakampi. Hindi tama yan. Ang pagrebelde natin ay makasalanan tayo, pero ang pag-asa natin ay nasa Diyos. Purihin ang Panginoon. Sunod po, verses 3 and 5, Roma chapter 5, pakibasa po. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. So, nung chapter 1, ipinaliwanag ni Pablo yung puot ng Diyos. Buti na lang ngayon, yung pag-ibig naman ng Diyos. na yung kapatawaran at pag-ibig ng Diyos. At tingnan natin, verse 3. At hindi lamang yan,
ano yung tinutukoy niya? Yung binasa natin kanina, no? Nakabahagi na tayo ng kalwalatian. Nagagalak tayo at kabahagi na tayo. At hindi lamang yan, nagagalak din tayo sa mga pagdurusang ating naranasan. Kasi yung mga mananampalataya nun, inuusig. Kakaiba sila eh. No, kakaiba. Sa Roma, sa Filipos, sinabi ni Pablo na lahat ay luluhod at sasabihin, bibigkasin na si Jesus ang Panginoon. Kasi sa Roma, ang dinidiin nila na sabihin ng mga tao, si Caesar. Ang salitang Caesar, siya yung emperador, no? Ng iba, napakaraming kaharian. No? Caesar, si Caesar ay ang Panginoon. Caesar is Lord. Ang mga anak ng Diyos, kontra doon, hindi. Jesus is Lord. O, yan ang pinanggalingan yan. Pag ginawa mo yon, uusigin ka at hindi ka kasali. Kukonti ang bibili sa'yo pag ikay nagtitinda. At yun lang naman ang hanap buhay na yung pagtitinda o nandun ka sa military. O nandun ka sa politics. Wala masyadong o kaya, alipin ka o empleyado ka. So yung umaasenso nun ay yung nagbebenta, titinda. Ang pag-uusig na nun ay hindi parating bugbugan. No, yung ibang pag-uusig nun, hindi ka papansinin. Hindi ka kasali. Hindi ka kasali. Halimbawa, gusto mo ng pwesto sa palengke, dahil Kristiyano ka, di ka kasali. At sasabihin ng iba, huwag kang bibili doon. Yan yung pag-uusig noon. No. Yung iba, hindi kaya, hindi na Kristiyano. No. Tinatakwil na yung pananampalataya para lang magkaroon ng kabuhayan. Ito pong mananampalataya noon ay mas totoo kaysa sa atin ngayon. Paano na naman natin malaman mas totoo? Kasi may pag-uusig. Lumalabas yung totoo pag may pag-uusig eh. No. Lumalabas yung totoo. Dito wala eh. Sinong pumigil sa inyo pumunta dito? May pumigil ba sa atin? Ang mga pastor, hindi nakukulong dito. Sa ibang lugar, kinukulong eh. Dahil nangangaral ng salita ng Diyos. Dito, ang daming gusto magpastor. Sa Pilipinas. Doon sa ibang bansa, ayaw. Gusto pastor, ayoko. Siya unang patay eh. Unang kulong. So, ayoko. Kayo na lang. No? So, ang sinabi dito, nagagalak din tayo sa pagdurusang ating naranasan, sapagkat alam natin ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtiyatyaga. Anong ibig sabihin? Itong mga pag-uusig, pagsubok, ay nagpapatatag sa atin. Lumalakas tayo. Yung pagtiyatyaga, lumalakas yung inner person mo. Yung damdamin mo, tumitibay na. Alam mo yung mahinang damdamin? Lahat pinoproblema mo. Hindi mo kailangang problemahin lahat. No? Pag-pray mo na lang yung iba, wag mo nang masyadong. No? Pag-pray na lang natin yung iba. No? Konti lang. Alam mo, sobrang dami ng problema. Ang dapat tutukan mo, minsan konti lang. Pag iniisip mo lahat, hindi mo kayang solusyonan lahat. Kulang ang oras mo. At minsan, may oras ka nga, kulang naman ang kakayanan mo. Tama? Minsan nalulungkot ka, sana makatulong ka, pero wala na. Wala ka ng pera, paano ka makatulong? Wala ka ng oras, paano ka makatulong? Gagawa mo pa rin ng paraan, yung extra time para makatulong lang dun sa isang kapatid o kamag-anak. Pero pag lahat yan, kakabaliw. No? Kung masyadong mong iniisip ang anong sinasabi ng iba, wag masyado. Magtiwala ka sa Panginoon at sundin mo yung utos ng Diyos. No? Minsan gagawin na natin yung mali para lang walang masabi. Hindi tama yun. Kung anong sinabi ng Biblia, yun ang gagawin natin. Kahit may sabihin. Kahit may sabihin. Ayun ang tamang pag-iisip. No? Kasi kahit magdusa tayo dahil sa tama na ayon sa Diyos, ay okay lang. Kasi nagbubunga yan ng tiyaga. Darating ang panahon, di ka na naapektuhan.
Nung bata akong Kristiyano, 15 years old ako po, lumapit sa Panginoon. Actually, sa totoo lang, ako'y hinatak niya pala. Mali yun, no? Feeling mo lang lumapit ka eh. Pero sa totoo lang, siya, sabi, dati kung ganito kayo magsalita, noon po ay sinaliksik ko ang Panginoon at nahanap ko. Kala mo lang, no? Kasi yung naliligaw na tupa, akala niya, siya yung naghahanap sa pastol. Nung nakita niya yung pastol, ang tingin niya, siya nakahanap ng pastol. Sa totoo lang po, yung pastol yung naghahanap sa kanya. Wala naman siyang kakayanan hanapin yung pastol. No? Yung pastol ang may kakayanan, yung may mata. Mahina ang tupa, mahina ang pangtingin, mahina lahat. Ang alam niya lang gawin, marinig ang boses ng pastol at sumunod. Yun ang blessing ng Lord sa tupa. Pero walang kakayanan na lumaban sa lobo. Wala. Sa leon, walang pag-asa. No? Sa mabangis na hayop, sa aso, walang laban. Kaya po, parang tupa din tayo, makinig tayo sa tinig ng Panginoon, tayo sumunod sa Kanya. No? Nung ako'y 15 years old, purihin ng Panginoon na ako'y Kanyang naligtas. No? Naligtas niya ako. At pero nung panahon na yon, maraming umuusig, hindi naman ang bubugbog, pero maraming humahamak sa iyo. Yung nakakilala dito kay Lord nung 80s pa, 70s, 80s. No, hindi pa sikat maging Christian. No, ngayon, sa mga anak ko, oy, Christian din ako. Ano kaya ibig sabihin nito? Yung pala uma-attend lang. Parang ang sarap sa kanilang uma-attend, lalo na pag yung church malaki, maganda, parang hotel. Uma-attend din ako sa ganito. So, minsan titingnan mo, tatanungin mo, sige nga, kwento mo sa akin yung pagkakilala mo sa Panginoon. Ayun na, pag wala din yung ebanghelyo, na ako'y nagtiwala sa kanyang pagkamatay, pagkabuhay muli. Ako'y nanalig na ng palataya. At syempre, nahiya na ako sa kasalanan ko. Nagsisi ako sa aking mga kasalanan. Pag hindi ko narinig yun, o katulad nun, pag sinabi, ako'y tumanggap, anong ibig mo sabihin tumanggap? Ako'y nanalangin ng ganito, naku, patay. Kailan ba ginamit ni Kristo, ligtas ka na, sumunod ka lang sa panalangin? Ang sabi niya, manalig ka, manampalataya ka, magtiwala ka, sumunod ka. Yun ang sabi. Kaya yun dapat ang didiin natin. Sa campus ministry, ganyan. Sundin mo lang. Ligtas ka na. Lord, patawarin mo ko sa maling pagrepresenta ng iyong salita. Purihin ang Panginoon. Ang pagtsatsaga naman, dahil sa mga pagsubok, natuto kang magtsaga. Kahit inusig ka. 15 ako, medyo ang 15 years old na bata, may pagka-emotional pa yan. No? Pero sa dami ng pag-uusig, ay nasasanay ka rin pala. Nasasanay ka rin pala. At pag nasanay ka na, hindi ka na naapektuhan. Parang, may sinabi sa'yo, okay, sige, pag-pray na lang kita. Wala na. Wala nang dating. No, kasi natuto ka ng magtiyaga. Sa mga pagsubok, hindi ka na, naku, ano na naman gagawin ko? Wala na. At habang nang lumalago din pagiging Kristiyano, lalo na nagkapamilya, no, mananalig ka talaga sa Diyos. Minsan, walang pang tuition fee. Naranasan nyo na yon? Saan ka kaya maghahanap? So magtitiwala ako sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang linoloob mo Diyos? Anong will mo? Una, pinagpipray ko. Kailangan ko po ng pang-tuition, makapagbayad. Pero kung hindi yan ang kalooban mo, bigyan mo ko ng karunungan anong gagawin ko. No? Pero purihin na pa, pag nagtiwala tayo sa kalooban niya, minsan kasi meron na tayong gusto mangyari. Ito yung gusto ko mangyari. Impluwensya yan ng mundo. Sa dami ng seminar kong inattendan sa mundo, yan ang impluwensya. May goal ka. Lahat ng gawin, paglaban mo. Minsan kahit sinong matapakan mo, basta gawin mo.
magsisinungaling, magdaya-daya, makuha lang yung posisyon. Nakuha mo nga, hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon, so may disiplina yan. Hindi ngayon, sa inaharap, may disiplina yan galing sa Lord. Yan, doon ka natututo magkaroon ng takot sa Lord. No. Kasi pag may nangyari, titigil ka muna. Disiplina mo ba to Lord? O tinuturuan lang mo lang ako maging mababa ang puso ko? Tandaan natin, ang agenda ng Lord yan sa buhay natin. Tuloy-tuloy tinuturuan yan magpakababa ang puso natin. No? Kasi natural na nagyayabang ang puso. Nagmamataas. Agenda niya yan. Sa lahat. Huwag mo nang tanong, Lord, tinuturuan mo ba ako magpakumbaba? Ang sagot dyan, oo. Malinaw po. Kasi po, nung lumang tipan, pag may masamang nangyari, nag-aayuno sila, nagpapakumbaba. Fasting. Pag may magandang nangyari, panahon ng harvest, para hindi lumaki ulo, nag-aayuno uli. Kaya ano po yung tip dyan? Pag binless ka ng Lord ng gusto, mag-fasting ka. Ng pasasalamat, magpakumbaba ka. Kasi hindi tayo karapat-dapat sa biyaya niya. No? Anong problema ng tao? Nagmamalaki. Amen? Yun ang tip ko sa mga nag-a-abroad, uuwi sa kanila, mag-ayuno ka muna. Baka magyabang ka eh. No? Yung iba naman napakabait, no? No? Yung iba, kahit mayabang siya, basta may giving, may pasalubong. sa Diyos, hindi po pwede. Sa lahat ng bagay. Pag ikay magbibigay sa iba, magpakumbaba ka. Ay, huwag mong sasabitan na niya ng yabang at ayaw ng Diyos yan. Bigay ka, magbigay ka. Dahil nagagalak kang magbigay sa iyong kapatid o kamag-anak. Yun lang. Tapos. No? Ang pagtsatsaga, yung hindi na tayo naapektuhan ng kaliwa o kanan, tuloy lang ang pananampalataya. Di ba na masaya yun? Wala na basta-basta. At yan dapat ang makadiyos na pangarap natin. Sa ating mga pagsubok, natututo tayong magtyaga, matibay ang damdamin. No? Yung matyaga ka na eh. Hindi na yung, ganito na lang, ay nako, praise the Lord. No, hanggang dyan ka na lang. Huwag ka nang lalampas dyan. No, bakit gusto ko pa rin yung may konting ganon? Kasi nakakababa daw ng stress yung labas. Ay, sabi ng iba, deep breath, deep breath. Yung pala nakaka-stress din pala yon. Kung hindi mo ilalabas. Subukan nyo. Mag-deep breath ka, hindi mo ilabas. Nakakahilo. Pero yung, no. Kaya imbis na magmura ka, praise the Lord na lang. Ay, salamat Lord sa pagsubok na to. Natututo tayong maging matyaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagdudulot ng pag-asa. Ito naman po yung mga pangako ng Panginoon kay Jesus. Huwag kayo mawala ng pag-asa sa paghihirap dito sa buhay na to. Yun ang mga kausap ni Pablo. Verse 5, hindi tayo binibigo ng pag-asa. Yung pag-asa sa ating Panginoon, sapagkat ibinuhos ng Diyos sa ating puso ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng banal na Espiritu na pinagkaloob sa atin. Pag-uusapan pa rin po yung banal na Espiritu sa darating ng mga kabanata, lalong-lalo na sa chapter 8, pag-uusapan pa po ito. Nagsimula sa pananampalataya, pinasok yung pag-ibig at syempre ang pag-ibig ng Diyos ay kailangan pa ba natin ipaliwanag? Yan ang pag tayo umaawit, tayo nananalangin, tayo'y naniniwala na may pag-ibig ang Diyos sa atin. Pero tandaan natin, dapat kumpleto yung mensahe. Ganito kasi magturo ngayon ng Ebanghelyo. Yung hindi mananampalataya, oh, God loves you and He has a plan for you. Parang hindi naman mali. No? Pero gusto ko idugtungan. Alam mo, plano ng Diyos sa'yo. Pag hindi ka manampalataya, pupunta ka sa impyerno. Yan ang magandang plano ng Lord sa'yo. Kompletuhin mo naman para balanse. Pero kung ikay tunay na manampalataya, ay ibubuhos ng Lord ang kanyang pag-ibig sa iyong puso dahil kay Jesucristo.
ay mas accurate base sa ating mga binabasa, base sa kasulatan. No? Hindi tayo mabibigo sa pag-asa. Ano yung pag-asa? Yung ating kapayapaan sa Diyos. Pag-uusapan po pa rin po natin uli yung kapayapaan sa Diyos. May kasunduan. Ano yung kasunduan? Dahil kay Kristo. No? Na peace na, peace na. No? Yung peace na yan ay hindi lang yung tayo hindi na magre-rebelde. Ang peace na yan ay hindi na kayo paparusahan ng Diyos. Tandaan niyo yan. Dahil kay Kristo. Peace na. Peace. Okay. Kung wala nun, mukhang hindi maganda ang hinaharap natin. Mabuti ang Diyos. Pagsasabuhay, matapos nating maunawaan ang puot at hustisya ng Diyos, kailangan naman nating maunawaan na ang pagiging ganap o pagiging matuwid dahil sa pananampalataya ay nagdadala sa atin ng kapayapaan ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa panloob na kapayapaan, bagamat bahagi rin ito. Ito ay patungkol na hindi na tayo kaaway ng Diyos ngayon. Ayun, ang pagiging ibig sabihin na peace with God, kasunduan. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Tingnan nyo yung English dito sa chapter 5 verses 1 to 11. Talaga ginamit yung word na enemies. Enemies of God. Number 2, kapag nasa gitna ng paghihirap, alalahanin lagi kung saan tayo nakatayong matatag. Saan yan? Sa biyaya ng Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos. Ang kasiguruhang ito ang dapat magdala sa atin sa kasiyahan habang umaasa sa kaluwalhatian ng Diyos. Nabubuhay tayo sa pananampalataya, ibig sabihin ay kumbinsido tayo sa pangako ng Diyos sa kabila ng samot-saring pagsubok sa buhay. Ikatlo, magalak nga tayo dahil ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pansinin na hindi sinimulan ni Apostol Pablo ang liham sa pag-ibig ng Diyos, kundi sa puot ng Diyos laban sa kasalanan. Sa bawat panahon ng buhay, manatiling nakatuon ang puso at isipan sa pagmamahal ng Diyos na nahahayag sa kanyang hustisya at sa pagiging ganap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo. Purihin ang Diyos. Ito naman po yung tula. Kapayapaan sa Diyos, pananampalataya, at lubos na tiwala. Pinaging ganap na sa kanyang biyaya. Kasalanan ay binayaran, tapos na ang laban. Sa Diyos may kasunduan, kay Kristo nakamtan. Bukas na ang lagusan, inahayag na ang daan. Magalak at magdiwang ng walang katapusan. Pag-asa ay sigurado, hindi siya magbabago. Kaligtasan kay Kristo, maluwalhating totoo. Maluwalhating totoo. Sa gitna ng pagdurusa, dulot niya ay pag-asa. Hindi dapat magduda, hindi dapat mangamba. Matatag na magtiwala sa pangako at salita. Pag-ibig niya ang tanda, ligtas ka sa masama. Kapayapaan sa Diyos sa atin ibinuhos. Kay Kristo Jesus, tanging manunubos. Kapayapaan sa Diyos, pag-ibig niya'y lubos, Espiritu ni Jesus tayo ay napuspos. Hindi na mahihiya sa Diyos magtitiwala. Hindi na mawawala, landas ko'y itinama. Sa pag-ibig niya at awa, hatol na baliwala. Pag-ibig niya at awa, sa parusa pinalaya. Purihin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Ito po ay dinala sa atin ni Pastor Nick. Thank you, Lord. Lord, salamat sa iyong salita. At dahil sa pananampalataya, meron kaming kasunduan sa iyo dahil kay Jesus.
At dahil sa aming pag-asa ay nasa Kanya, kami ay natututong maging matatag at matyaga. Sapagkat binigyan niyo rin kami ng kagalakan. Kahit sa pagsubok, may kagalakan pa rin kami. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa iyong salita na nagpatatag sa amin ngayong umaga. Salamat na nabasa namin yung totoo na ang iyong pag-ibig ibinuhos mo sa puso ng mananampalataya. At Lord, ito yung gusto namin maranasan, na kami kasali na. Salamat, Lord. Na dati sa aming pagre-rebelde ay hindi kami kasali sa iyong kaharian. Ngunit ngayon, kasapi na kami. At ganoon din po dito sa aming iglesia, sa aming fellowship, matuto po kami magpatatag sa bawat isa, magpalakas sa bawat isa, sa pamamagitan ng panalangin, magagandang salita, at lalo na yung salita mo. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. And God's people say, Amen. God bless you po. Sa inyo pong paglabas, magkamayan po muna kayo, magbatian kayo at magpakilala sa bawat isa.